Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil ang atin pong mga overseas Filipino workers at mga seafarers, lalong-lalo na po yung mga nasa laot na hindi po makapag-internet, hindi makasignal ng kanilang internet, ay pwede, at meron pong shortwave radio, ay pwede pong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.70 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Syempre, madaling araw dahil reverse minsan ang ating mga oras, lalo na sa mga Pinoy na nasa abroad. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po sa ating Facebook live streaming, Evox PBS Receiver app at shortwave radio, mapapakinggan din po locally within Metro Manila ang Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart. Sa ating sister station, Radyo Magazine, ang episode po ng Warm Heart ni-replay po sa 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart ay meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay siguro makaka-relate ang mga estudyante at ang mga, syempre, mga working na young adults o siguro pat sa lahat na lang in general. Kung sino man ang makaka-relate dito ay pakinggan nyo at manatili po kayo makatutok. Ay share mo nga sa atin, Steph, kung ano ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam ngayong araw. Ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang perfectionism at kung ano ang kaugnayan nito pagdating sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. At sa kumbaga patungkol dito ay makakasama natin ang isang registered psychologist at registered psychometrician at siya rin ay dean ng psychology department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines at siya rin po ang owner and general manager ng The Masters Psychological Services. Walang iba kundi si Dr. Christian Jasper
CJ C. Nicomedes. Doc CJ, welcome po sa Warm Heart. Ay, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po at maraming salamat po Doc CJ sa pagpapaunlak. Nako, alam niyo po, nag-backread po ako sa mga post ng Warm Heart sa official Facebook page. At kung hindi po na itatanong ng ating mga tagapanood at tagapakinig, naging guest na pala natin si Doc CJ September 18, 2023. Nako, ilang years na ang nakalilipas. Oo, Maraming salamat po sa muling pagpayag Hindi na ko kami natandaan. po ay inyong makasama sa programa. Tungkol po sa burnout ang napag-usapan natin noon. Natatandaan mo pa ba, Steph? Medyo matagal-tagal na yun, Oo no? nga eh. So ang dapat palang natin kay Sir CJ ay welcome back sa Warm Heart. Oo Yun. nga. Thank you po, Sir CJ. Ayun, ngayon naman kung dati po ay nakapanayam namin kayo upang ipaliwanag ang burnout, sabi nga ni Steph ngayon naman ay tungkol sa perfectionism. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Doc CJ, marami po sa atin yung believe sa mga taong perfectionist, wika nga nila, dahil akala natin ito po ay senyales ng pagiging disiplinado, masipag, o kaya laging smooth ang kanyang output, no? Pero sa larangan ng psychology, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc CJ, kailan po nagiging unhealthy ang paghahangad ng pagiging perpekto? Yes. So, sa psychology kasi, lahat ng behavior ay pwedeng normal or pwede ring maging abnormal. So, isa sa tinitignan namin na batayan para masabing ang isang behavior ay nagiging unhealthy na or abnormal is yung 4Ds of abnormality. So, dito pumapasok yung unang D, which is deviance. Kaya naiiba tayo doon sa norm, sa karamihan. And yung pangalawa is yung tinatawag na distress, kung saan halimbawa, kung hindi mo na perfect yung isang bagay, nakakapagdulot ito sa'yo ng either pain or anxiety. Okay. So, nandyan din yung tinatawag na dysfunction. So, kung halimbawa hindi mo na perfect yung isang bagay, hindi mo na nagagawa yung mga daily basic functions like yung pagkain, pag-inom, paliligo, yung pagpasok sa work or sa school. Then lastly, yung danger. So, kung halimbawa hindi mo na perfect yung isang bagay, either nagkakos ka ng harm sa sarili mo o sa ibang tao in any ways. So, at least tatlo doon sa criteria na yon ay masatisfy natin, we can consider na yung isang behavior ay disordered. Okay. So, basically, consider natin siya na nagiging unhealthy ang pagiging perfectionist kung merong deviance, distress, dysfunction, at danger. Yung tinatawag nilang 4Ds. Ayun. Ito naman po, Doc CJ, ano po ang pagkakaiba ng taong may high standards na gusto pong magtagumpay kumpara sa isang perfectionist na takot naman pong magkamali? So kapag sinabi kasi natin na yung tao ay may high standards, sila yung mga tao na nagtatrabaho ng maayos dahil importante sa kanila yung success. Period. So kaya nilang tanggapin yung mga pagkukulang nila, yung mga failures na nararanasan nila, then nire-reflect nila kung bakit sila nag-fail. And then eventually, so sa mga susunod na pagkakataon, makokorek nila yung reason for failure kaya nagiging successful sila sa dulo. Then kapag sinabi naman nating perfectionist, kadalasan yung nag-ooperate dito is yung fear. Okay? So may takot sila na magkamali, ma-criticize, mag-fail, or ma-judge ng iba. So usually, kapag nagkamali sila, nagkakaroon sila ng thoughts na hindi sila magaling or hindi sila sapat. Okay. Alright. So, pag high standard, kumbaga hindi siya takot na magkamali. Yes. If magkamali man, meron pa rin siyang confidence to like start over and hindi yun yung nagde-define sa kanya. Pero pag perfectionist, laging nandun yung fear na baka ma-judge siya, baka ma-criticize. So, ang hirap naman pong laging isipin na nagbe-measure up lang, no? Nakaka-pressure yun sa sarili. Ito naman po, Doc CJ, totoo po ba na ang perfectionism ay hindi tungkol sa pagiging best, kundi tungkol sa takot ma-judge o mapunan ng ibang tao? So yung perfectionism kasi, hindi lang siya yung gusto nilang maging magaling. Mas malalim talaga dito yung takot silang mapahiya, mapuna, ma-reject, or hindi sila ma-accept ng society. Kaya minsan, hindi naman talaga nila habol yung excellence. Talagang iniiwasan lang nila na ma-disappoint yung iba sa kanila or maramdaman nila na kulang sila.
Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng perfectionism ay laging dahil sa ibang tao. Malaki pa rin talaga yung part dito nung fear. Yung sarili natin, yung fear natin sa sarili natin na ma-judge ng ibang tao sa way na hindi yun yung ina-expect natin. Alright. Ito naman po, since ang Warm Heart po, syempre ina-advocate natin yung lusog isip o mental health, paano po nagiging pinto, Doc, ang perfectionism tungo sa mga kondisyon katulad po ng depression o anxiety? Mm. So, yung perfectionism kasi is mas malapit siya sa OCD or OCPD. So, when we say OCD or OCPD, meron diyang component ng obsession and compulsion. So, we define obsession as yung persistent thinking. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis sa isip mo yung isang bagay. Na, ang magpapatahimik lang doon is yung tinatawag na compulsion or yung persistent action. So, ibig sabihin, para masatisfy matahimik yung isip mo, kailangan mong gumawa ng action, which is yung compulsion. So kapag sinabi nating OCD or yung obsessive compulsive disorder, sila yung mga tao na may routine or may ritual. And that's how they define yung perfectionism. So let's say for example, bago ako lumabas ng pinto, kailangan tumalon ako ng 3 beses. And yung pagtalon na 3 beses, that's how I define perfect. Okay? Whereas, kapag sinabi nating obsessive-compulsive personality disorder, medyo lighter siya, medyo mas mababa siya compared sa OCD. Okay. Wherein, yung mga ganitong tao is nagkikling sila doon sa rules to the point na sa sobrang kasusunod nila sa rules, ka-o-obsess nila sa rules, hindi nila natatapos yung ginagawa nila or pumapangit lalo yung output nila. And pareho ito is maaaring maging resulta siya ng anxiety or magresulta siya ng anxiety. And if left unchecked, hindi natin agapan, it can also lead to depression. Okay. Doc, mayroon po tinatawag na analysis paralysis. Bakit po ba ang mga perfectionists madalas nagpo-procrastinate o hindi natatapos ang kanilang mga gawain or minsan hindi sinisimulan? Oo, yan. Kasi nga, nandoon sila sa pag-overthink eh. So, sa sobrang gusto nilang maging perfect ng output nila, sobrang sinusunod nila yung rules. For example, may school project tayo na usually magbibigay si teacher ng procedures or instruction. So, sa mga relatively normal na mga tao, kapag gahol na, ang ginagawa natin dyan is didiskarte na lang tayo. Diba? So, may mga hocus-pocus tayong gagawin para lang makapagpasa. Pero sa mga taong may perfectionism, hindi nila magagawa yon, yung diskarte na yon. Kailangan susundin pa rin nila yon kahit na mapuyat sila or worst is hindi nila matapos yung ginagawa nila. So, nagiging counterproductive actually yung perfectionism nila. And usually, ang ending talaga is either pangit or talagang hindi nila natatapos yung output na binigay sa kanila. Iba pa rin yung aksyonan mo na lang kahit na hindi mo sure na magiging smooth or maganda. Ito naman po, Doc CJ, sa mundo po ng social media, paano po nakadaragdag ang pag-scroll sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram sa pakiramdam po na kailangan nating maging perpekto sa mata ng ibang tao? Sa social media kasi, dito natin makikita yung tinatawag na highlight reel. So kung saan, usually yung mga tao, actually lahat mostly, ang pinopost natin is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, like yung achievement, yung mga aesthetic na photos, yung travel, yung success. Yes. And dahil dito, naniniwala din yung ibang mga tao na yung ibang tao ay successful. Diba? And itong pag-iisip natin na yung ibang tao, bakit sila ganito, bakit ako ganito lang, nagbibigay ito ng pressure sa sarili natin. And naiisip natin na dapat mas higit ako sa kanila. And that is because of the comparison. Okay. Doc CJ, paano po naapektuhan ng perfectionism naman ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, miyembro ng pamilya o sa mga katrabaho? So, kapag perfectionist kasi tayo, may expectation tayo sa sarili. And at times, yung expectation natin sa sarili na yan ay naibibigay din natin sa ibang tao. So,
nagdudulot ito na yung mga taong perfectionist is nagiging over-controlling, nagiging hypercritical, and nahihirapan din silang magtiwala doon sa effort na binibigay ng ibang tao. Gusto kasi nila yung kilos din ng mga nasa paligid nila is naaayon din doon sa standard nila. Ngayon, itong mga ibang tao like yung coworkers natin, yung family, yung friends, nagkakaroon din sila ng pressure na dapat makasunod sila sa standard ng perfectionist. To the point na possibly, makaranas din sila ng tension, ng anxiety kapag nagkamali. So dito nagkakaroon ng distance, ng pressure, and eventually, samaan ng loob. Okay, may follow-up ako, Doc CJ. Pero itong mga standards na to, parang self-imposed lang naman ito. Hindi naman to objectively, kung titignan, ay iyon na talaga ang standards. Tama po ba? Yes. So, we define din kasi yung perfectionism na hindi siya yung universal na perfect. So, let's say for example, ako perfectionist ako, may certain series ako nung process na ito yung dapat sundin. So, halimbawa, pagluluto, gusto ko bawang muna bago sibuyas. Okay? Pwede namang yun hindi. So, yun yung definition ko nung perfectionism, no? So, yun, i-impose ko yun sa iba. Kahit na pwede na naman ngang hindi, pwedeng magkabaliktad or pwedeng sabay. Diba? Oo nga, yun nga eh. Kasi minsan doon nagkakaroon ng friction lalo na sa ibang tao. Kasi minsan ang definition ng isang tao ng perfect ay hindi yun yung definition ng isa. So doon din minsan nagkakaroon ng, yun nga, yung friction or parang conflict. At Doc CJ, bakit naman po mahalagang ihiwalay ang ating self-worth sa ating achievements? At bakit pakiramdam po ng isang perfectionist ay wala na po siyang kwenta o walang silbi kapag nagkamali siya kahit sa maliliit na bagay? So, mahalaga na ihiwalay natin yung self-worth sa achievement dahil yung kapag sinabi nating self-worth, hindi lang ito nakabase sa performance, sa grades, sa output, income, or approval ng iba. So kapag sinabi nating achievement, part lang ito ng ginagawa natin. So hindi yun yung kabuuan ng pagkatao natin. Sa perfectionism kasi, kadalasan natututunan nila yung acceptance ng love or respect base sa kanilang napatunayan na trabaho. Okay. Kaya kapag may maliit na pagkakamali sila, even yung mga tiny details na nagfe-fail sila, nararamdaman nila, meron silang internal feeling na nababawasan din yung respect sa kanila ng ibang tao. Okay. Doc CJ, ano po ang konsepto ng good enough? Kasi kung pwede naman palang hindi maging perfect, paano i-reconcile ngayon siya ng isang perfectionist na hindi ko naman kailangan laging ma-pressure na i-measure ang aking sarili na measure up or ano bang tawag doon? Ako ay pasado doon sa definition ko ng perfect. Paano niya babaguhin ngayon yung ganoong perspective? Ano po yung concept ng good enough? Bakit ito mahirap tanggapin para sa mga perfectionist? Sa Pilipino, mas ginagamit natin yung term na pwede na yan. So Yon. yung concept kasi ng pwede na yan is yung pagtanggap natin na hindi naman lahat kailangan laging perfect yung mga ginagawa natin para maging successful. So, Okay. ibig sabihin, may mga sitwasyon na sapat na yung sakto lang. And may mga sitwasyon din na kailangan ng matinding effort. So, doon sa good enough is kailangan meron tayong reflection kung gaano ka-urgent and gaano ka-importante yung isang specific na task. Okay? So, may mga task kasi na alam mo yung pwede nang ipagpamamaya o kaya pwedeng hindi naman puliduhin, no? So, nahihirapan din kasi yung mga may perfectionism na tanggapin ito dahil sa view nila, yung good enough ay isang pagiging mediocre. So kapag hindi perfect, failure agad. So meron nga akong isang naging patient before, 13 years old. Sabi niya, I failed yung English subject. So sabi ko, anong grade mo? Sabi niya, 85. So kadalasan sa mga kabataan ngayon, matindi yung pressure sa kanila na yung 85, ang term nila is bagsak. So sa atin kasi 'di ba 75. Grabe Diba? naman po 85, yun. 88, even 91, tinaterm ng ibang mga kabataan na bagsak sila kasi meron sa kanilang pressure yung mga magulang nila na you are supposed to be the best. So 95 pataas, 98, almost perfect.
Grabe naman yun. Yung 85 ay bagsak na, Steph. Kaya mo. May feeling ko kasi meron akong mai-share ko na lang din. Yes, go no? ahead. Yan ang gusto natin. Papakinggan Oo. niya ni Doc CJ. Baka may input siya. Actually, ako kasi, syempre lumaking achiever eh. Oo. Yes. Totoo yan. Pero nung bagsak, ayan, oo, Masakit. masakit siya. Oo, masakit siya kasi, syempre, although naibawin man, kumbaga, naremedyohan naman siya kahit papaano. Oo, kasi syempre nagkaroon ng mga, kumbaga, nakitaan din ng administration ng school na may nagkaroon ng discrepancies. Pero, syempre, nung unang naranasan, nung hindi pa talaga settled yung mga grades, at yun yung una kong nakita na grade. Parang, Masakit. syempre, nalugmok talaga Oo. ako nun eh. Para sa'yo, hindi yun good enough. Oo, hindi talaga siya good. Oo, bad talaga. So, yun yung, yung aking karanasan. Although, lahat naman na-settle naman na, and all, and hindi ko naman na siya talaga nararanasan ngayon. Pero, it's a bad memory pa din. Okay. Pero ito, may gusto ka itanong kay Doc CJ. Parang feeling ko makaka-relate ka rito sa tanong na to, Steph. Ayun. Paano naman po yung, eto naman, paano natin na matututunan yung self-compassion o ang pagiging mabait sa ating sarili sa tuwing tayo ay nagkakamali? Yes, Steph. Oo. So, matututunan natin yung self-compassion sa pamamagitan nung change ng mindset natin kung paano natin kausapin yung sarili natin. Okay. So, ang pinaka nakakakilala sa sarili natin ay sarili natin, and ang pinaka makakapag-convince din sa sarili natin is actually yung sarili din natin. So, kapag nagkakamali tayo, imbes na sabihin natin na ang hina ko, ang bobo ko, or wala akong kwenta, pwede nating sabihin na nagkamali ako, tao lang. Yun kasi yung nawawala sa perfectionism eh. So, Okay. kasama sa pagiging human being, yung flaws, yung failure, yung rejection, lahat-lahat yan is kasama doon sa beauty ng pagiging tao na nawawala doon sa perfectionism. May thinking kasi na parang robot na kailangan pulido lahat, di ba? Walang emosyon. So, yung pagiging tao, yung gutom, yung puyat, yung emosyon natin, lahat yung nakaka-apekto doon sa output natin. And it's part of the beauty of being a human being. So, mahalaga kasi na ma-remind tayo na normal lang lagi magkamali. And yung failure is part siya ng pagkatuto natin. Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Saan po kaya nagmumula yung pagiging perfectionist kaya? Oo. Nag-uumpisa siya sa bahay lagi. Okay. Usually. Pero hindi 100%. So, yung pressure na binibigay sa atin ng magulang natin na parang kailangan laging best ka, especially yung mga tinatawag nating helicopter parents na nakasunod sa lahat ng gawain natin. Okay. Yung mga parents na halimbawa sa school, kapag questionable yung grade, sumusugod sila sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan. They may mga parents na they put the blame on the school or yung teacher instead doon sa efforts ng anak nila. Possibly din kung hindi man sa bahay, halimbawa kalmado lang yung bahay, walang academic pressure sa'yo. Pagdating mo sa school, nakitaan ka ng potential, ng galing, and then yung mga teachers nagbibigay din sa'yo ng pressure na ikaw magaling ka, tamad ka lang. Okay, so hanggang sa kinalakihan natin to, pumunta tayo sa trabaho, nag-college tayo, lahat-lahat. Yung perception ng ibang tao na ikaw ay magaling, nagbibigay siya sa atin ng pressure, and gusto natin siyang i-maintain to the point na kailangan ko maging perfect. I have to live doon sa expectations ng iba. Oo, totoo yun. Minsan kapag na-establish mo na ganoon yung tingin sa'yo ng tao, gusto mo ma-maintain nga talaga yun at nakaka-pressure siya. Pero I think as we grow older, marirealize natin na yung authenticity, minsan mas benta yun sa tao. Like for example, sa social media
sa social media ngayon, mas maraming nakaka-relate kung mas ipapakita mo yung journey kasama yung mga pagkakamali. Meron akong naalala na story dito, yung the Yellow Lemon na ang tawag dito, cafe. Pati talaga yung mga challenges dun sa pagtatayo ng business ng cafe niya, sinishare niya. Kaya ang dami po talagang nakaka-relate dun sa story na yon at natutuwa sa story niya. So, doon ko lang naiko-connect, no, Doc CJ, yung pagiging authentic at kasama doon yung sasabi nyo nga na it's the beauty of being human na isama yung mga ganoon, yung pagkakamali mo, yung challenges mo, kung paano mo siya napagtagumpayan. So I think doon yung konsepto ng pagiging compassionate sa sarili na okay lang. Pero ang tanong po namin ngayon, Doc CJ, kung ganoon po na ever since nung bata ka, yan ang itinuro sa'yo, yan yung expectation mo sa sarili mo hanggang sa na-establish na yan din ang expectation ng ibang tao sa'yo na mahusay ka, kailangan hindi ka pwedeng magkamali kasi kung hindi yung reputasyon mo bilang magaling ay masisira. Yung ganoon po bang pag-iisip ay nababago? At kung nababago po ito, ano po yung pwedeng gawin o hakbang para makawala sa cycle ng perfectionism? So, yes, lagi namang may hope na mabago. So, nakabase yan sa willingness natin, no, to change. So, una is dapat aware tayo kung paano tayo mag-isip. So, Okay. tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to reflect kung yung actions ba natin is simpleng sipag lang or nagkakos na ito ng suffering sa atin, especially kapag sobra na yung pressure na binibigay natin sa sarili natin. Next is mag-reflect din tayo kung para makapag-set tayo ng realistic standard. Tanungin natin yung sarili natin kung kailan ba talaga yung sapat lang dapat yung gawin ko and kailan yung itotodo ko. Third is yung kailangan din natin sanayin yung sarili natin na kumilos kahit hindi tayo perfect. So minsan kailangan natin piliin yung done kaysa sa perfect. So may mga task na sakto lang na kaya na pwede namang matapos lang nang hindi siya best. And pang-apat, ilimit din natin yung sobrang comparison, especially sa mga tao sa social media. Then lastly, kailangan matuto tayo na humingi ng tulong. So ito nga yung sinasabi ko na nakadepende doon sa willingness to change natin. So may mga tao sa paligid natin na readyng makinig sa atin. So meron tayong tinatawag na dalawang types ng help-seeking behavior. So the first one is yung ang tawag dito, parang official, no, na help-seeking. Nakalimutan ko yung term. Basta yung isa, with the help-seeking behavior na pwede siyang nandiyan yung mga friends natin, yung mga family, yung mga mentors natin, mga advisors, mga teachers, and yung isang help-seeking behavior is kapag hindi kinaya nung una, doon na tayo pupunta sa mga professionals, which are yung psychologists, guidance counselors, and psychiatrists. Okay, ayun. So, dalawang uri ng help-seeking behavior. Una sa ating siguro mga primary support group friends, family members, mga taong pinagkakatiwalaan natin. And if not, hindi po maidaan doon, ay humingi na ng professional na tulong sa mga mental health experts. Yes, Steph? ito pa yung term, sorry. Formal and informal. Ayun, Ayan. So, formal informal and yung mga informal. friends. Oo. Okay. Ayan. So, yan. And formal yung mga professionals na. Okay. Alright. Steph? Eto naman po, no, siguro panghuling mensahe, Yes, no, opo. para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe, Doc CJ, para sa mga magulang naman, no, na baka hindi sinasadyang na ipapasa yung perfectionist mindset sa kanilang mga anak? Kasi nga, nabanggit nyo kanina na may times talaga, no, na sa bahay nagsisimula ang pagiging isang perfectionist. Minsan na ipapasa ng magulang yung perfectionism nila kasi yun yung nakasanayan nila from their parents din. Pero at times, yung perfectionism is nanggagaling din sa failure ng magulang. So parang yung mga unfulfilled dreams ng parents is kailangan ikaw ang mag-fulfill bilang anak. So sa mga magulang,
malaking bagay yung binibigay nating salita, yung bawat reaction and expectations sa self-worth ng isang bata. Pero kapag yung bata ay laging nararamdaman na kailangan nilang maging pinakamagaling bago sila mapuri, mahalin, or tanggapin, maaari niyang madala ito hanggang sa paglaki. So, mas makakatulong kung pupurihin natin sila hindi lang dahil sa resulta, pero Okay. pati na rin yung effort. I-appreciate natin yung bawat effort na ginawa nila. At times kasi, pangit yung gawa pero sobra yung effort na binigay ng bata. And we have to be specific kapag nagpe-praise tayo. Okay? So may mga parents din kasi na kahit pangit yung gawa nung anak nila, pinupuro nila na, wow, ang ganda. Okay? So we have to be clear kung paano natin sila pinapraise. Okay. Wow, aesthetic instead na best ito, di ba? I appreciate yung effort, pero ito yung mga pwede mo pang i-improve. So, pwede mo pang i-improve, pero hindi mo kailangang i-improve. So, yung mismo pagpili natin ng mga words is malaki yung epekto doon sa mga bata. So, kailangan natin i-remind yung mga anak natin na yung pagkakamali ay hindi siya kahihiyan, kundi part siya ng pagkatuto. So mahalaga din pala yung honesty, no? Yes, oo. Mamaya kasi kapag pinuri mo, kahit nga hindi naman, maging delusional naman, ano? Oo, nagkaka-illusion yung bata na magaling naging sila. narcissist naman. O, next topic natin yan, Doc. Oo. Yung narcissism. Next time, yun. Mahalagang i-appreciate mo, be specific kung ano yung nakikita mong maganda, at sabihin din kung ano yung kailangang i-improve, pero pwedeng hindi naman. Lalo na kung hindi niya interest at yun talaga yung kaya niya kasi merong multiple intelligence na tinatawag. Oo. Mali mo yung anak mo pala ay kinesthetic yung intelligence niya, yung swimming, sports. Pero pinipilit mo siyang ano bang katumbas na, yung minsan kasi yung mga magaling talaga sa kinesthetic, doon naman hindi masyadong scientist or mathematician. Although may mga tao talagang ganun, no? Oo, may Yung mga spy, magaling sila sa athleticism and at the same time, strategist sila. Pero yun, may iba-iba tayong kagalingan. Hindi naman po iisa lang. Ako naniniwala ako doon sa school of thought na yun na may multiple intelligence. May mga taong magaling sa ganito, may mga taong dito naman magaling. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag hindi ka magaling dito ay yung sabi nga ni Sir, huwag mong ibase doon yung self-worth mo, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong kumbaga, forte, yung tinatawag nila. Nako, ito, Doc CJ, siguro, hingiin na lang po namin ang inyong final message o kung meron pong gustong dumulog dito po sa inyong The Master Psychological Services o kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa inyo, saan po kayo pwedeng tawagan, i-message or i-email, Doc CJ? Ayan. So, pwede nyo akong i-reach sa clinic ko, The Master Psychological Services, which we also offer online services. Okay. You can also follow me sa page ko, personal page ko. It's Christian Nicomedes. And as well as yung page namin for podcast, which Okay. is Studio ni Pochi. Ayun. Pakiulit po ng podcast natin, Doc. So that is Studio ni Pochi. May Okay. T yung Pochi. Alright. So meron tayo sa lahat ng socials na meron tayo. Okay, ngayon ka lang nalaman yan. Sige, pa-follow ka namin, Doc. Makakakuha kami ng insight sa Studio ni Pochi Podcast. Maraming salamat po. Nako, sana kayo po ay paulit-ulit na maging panauhin Oo din nga. sa aming Walmart, no? Nakita ko lang kanina na, naging guest. Sabi ko kay Steph kanina off the air, para naging guest na natin si Sir CJ kasi familiar yung name. Kaya minadali kong i-check yung mga quote cards na nagawa namin. Sabi ko, 2023, September 18, yung last na guesting niya sa atin. Kaya sabi ko, maraming salamat, Doc CJ, sa uulitin until next invite po. Yes, Thank you. anytime. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan po si Doc Christian Jasper CJ Nicomedes, isang registered psychometrician at registered psychologist. Dean din po siya ng Psychological Department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines. Siya rin po ay ang owner at general manager ng The Master Psychological Services. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino,
Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Alagaan ang isipan. Hong Hong, Pagaanin ang puso. Hong Hong, Ingatan ang sarili. Hong Hong. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Babalikan mo kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. Of gratitude. Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Hipilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman. At Steph Vicente. Yes. At tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app at syempre sa ating shortwave radio frequencies 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz para sa ating English service. Ang Filipino service naman po 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays po ng Warm Heart ay mapapakinggan sa Metro Manila 1278 kHz na Radyo Magazine tuwing Sabado at Linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ayun. Okay, so Steph, sa punto ito ay tayo ay mag-attitude of gratitude na, no? Oo nga. Yes, at ang mga tanong para i-facilitate ang ating grateful heart ay ihahatid ni Steph. Ayun. So, ang unang katanungan para dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito dyan ay what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli ay what can I celebrate today? Okay, Steph. Sige, Ayun. mauna ka. Ayun, siguro may kinalaman to, no? Kasi, konti lang yung pag-share ko kanina eh. Okay, Oo. yan. Oo, Ituloy medyo natin dito. expound natin, Oo. no? So, siguro, sasagutin ko yung which people in my life am I grateful for. Mhm. Siguro, sasabihin ko, yung family and friends ko, no? Kasi, ako talaga, since, prep, kasi prep ako nag-start, hindi ako nag-kinder eh. Oo nga, maaga yata nag-aral si Steph. Oo. Prep na yung start ko. So, simula nung prep talagang achiever ako. And then, nung high school, nag-science high ako. Pero doon, parang doon medyo nawawala yung pagiging achiever ko noon eh. Mm-mm. Kasi, siguro, dahil medyo nakapag-soul searching ako noon,
At hindi ko na makita yung sarili ko bilang isang scientist, engineer, accountant, anything na may kinalaman sa numbers. Hindi ko na Okay. makita yung sarili ko na ganun yung future ko. Kaya siguro nawala ako sa rankings, no. Although syempre isang malaking karangalan pa rin na mapabilang sa Science High. Kasi pag Oo sinabing naman. Science High, nandyan yung mga pinakamatatalino sa buong school, no? Pero personally, nung habang patapos na kami, no, habang nasa 4th year, hindi ako naabutan ng K-12 Kaya hanggang grade 10 lang ako. Ayan. So, medyo nakapag-soul searching, nakapag-join sa mga journalism-related organizations, at doon ko nakita na hindi talaga ako pang engineering. Oo, although kaya ko naman siya gawin, pero baka parang napipilitan lang ako Oo nga, mahirap yun, no? Pag Oo. pinilit. Oo, kapag ginawa mo yung hindi mo gusto. Ang ine-expect pa naman sa akin, especially nung father ko. Yung mother ko wala namang problema sa kung saan man ako. Gusto. Kung anong gusto mo. Oo, pero kasi siya, nakikita na niya na maging accountant ako. Kasi parang siguro yun yung, hindi kasi siya natapos ng college. So, parang katulad nga nung nasabi kanina ni Doc CJ, no? Maaaring yung failures kasi, especially ng parents, ay, kumbaga, Pinoproject sa'yo. Oo. Parang, kapag successful yung anak, successful na rin yung parent. Oo, pero hindi ganun yung nangyari. Nung una pa nga, nagalit pa nga sa akin. Bakit daw mascom ang kinuha ko? Sa ito yung gusto ko. Hindi naman, pero kasi, yun nga Although, kahit nung pagkabata talaga, nagwo-wonder ako kung ano ba yung trabaho ng isang broadcast journalist. Siguro mas lalong na-cement yung kagustuhan kong mangyari yun nung high school. Ano? Pero akala ko, pag gusto mo, sobra ka nang mag-e-excel. Alam mo yon, yung kapag gusto mo, lagi ka nang nasa top. Kasi ginagawa mo na yung gusto mo. Pero, hindi may mga circumstances talaga na hindi mo maiiwasan. Oo. Siguro sana hindi nakikinig yung mga taong involved, no? Pero hindi ko naman sila papangalanan. Pero siguro sasabihin ko ng thankful ako kasi mas naging resilient ako. Dahil sa kanila, no? That's true. Oo, no mga bandang second year college, na ako, Nihongo lang yun, Nihongo lang yun, 2.25 ako. Ang dean's lister namin, yung mga deans, nasa dean's list, hanggang 2 lang dapat ang pinakamababa. So, dun pa lang, nalugmok na ako. Oo, kasi isipin ko, minor subject lang to. Ito pa yung nakapagpaalis sa. Although, naranasan ko namang maging dean's lister, no? And, I think na nare-recognize naman yung efforts ko nung mga professors ko, no? Pero, syempre, may circumstances talaga, no? At mas lalo ko na-frustrate kasi fan pa naman ako ng anime. Dun pa talaga ako. Dun pa talaga ako na sa Nihongo pa talaga. Oo, pero wala na akong magagawa siguro medyo nag-give up ako ng slight doon although inisip ko baka naman sa mga susunod na semester ay makabawi naman ako. And then yung yung nung 3rd year ako, doon ko na natagpuan yung isang professor. Hopefully hindi na siya nakikinig sa atin, no? Oo, Pero okay lang. May mga tao talaga na ganoon, nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi naman sila necessarily villains sa buhay natin. Di naman. Pero na-serve nila yung purpose nila na talagang ganoon. Siya ang siya ang nagturo sa'yo kung ano man yung, sige, share mo kung ano yung lesson na yan. Oo, notorious kasi siya sa pambabagsak. Okay. Oo, parang dun siya nakilala. Kasi konting mali mo lang, kasi merong ibang mga professors na medyo lenient pa na, pwede kang bumawi sa ganito. Siya, hindi talaga. Okay. Oo, walang ganun. Oo. Kung mapapahiya ka talaga. Kasi siguro yun yung, talagang not recommended talaga na mga kaibigan mo yung kagrupo mo. Kasi magkakagalit-galit talaga kayo. And dahil doon,
medyo naapektuhan yung isa sa mga project namin. Okay. Oo, na actually, pagka hindi mo kasi na ano yun, in a normal circumstance, dapat INC yun. Mhm. Pero wala na talagang sabi-sabi, Ganoon. bagsak na. Okay. Oo. Which is, thankful naman ako nung nag-4th year ako kasi medyo inayos siya ng aming dean. Mhm. Oo, na para sa kanya, hindi makatarungan yun. So, thankful din. Pero, dahil doon, medyo nasayang yung oras ko nun eh. Kasi that time, kaka-implement lang na August na ang pasukan. So, yes, may nag-change nga na ganoon. Oo. So, bali ang nangyari, 2 summer yon. So, yung unang summer, spinend ko pa para kumbaga maibawi ko kung ano man yung initially na binagsak. Okay. Kasi hindi pa nagkaroon ng changes dun sa grades eh. So, Mhm. kumbaga kailangan gawin mo na bago ka mag-OJT. Okay. So, nung second summer, dun ako nag-OJT. Siguro masasabi ko na thankful ako dun kasi kung hindi ako kung wala yung second summer na yon, bukod sa madedelay ako, hindi ko siguro matatagpuan itong bureau. Pero hindi naman na-delay si Oo, Steph. hindi ako na-delay. Yung trabaho niya ng bongga. Oo, kasi doon sa time na yun, dito ako nag-OJT. Oo, nung time na yun. Nakaka-nostalgia naman, Steph. Oo. Kasama ko na si Steph nung OJT pa siya. Kaya nga, kumbaga. Meron kami program noon, Love the Philippines. Ay, oo. Actually, parang From Philippines with Love. Yeah, Oo, Philippines with Love. Kasi ang Love the Philippines pala ay tourism, no? Oo, slogan na siya nung ano. So, siguro, dahil nalagpasan ko rin naman, nakagraduate naman ako sa oras, at syempre, siguro medyo flex ko na, no? Uno kami sa thesis. Yes, good job. Kumbaga parang, naibawi ko lahat ng frustrations and failures ko nung beforehand. Oo. And plus, yun nga sabi ko, no? Siguro hindi ko makikilala ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas pa lang siya that time. Yes. Kami ang original Ang na Radyo OG. Pilipinas. Ang Oo. OG. Ayan. Radyo ng Bayan pa yung kabila. Yung Radyo Pilipinas. Yung Radyo ating Pupito. flagship station. Oo. Siguro, hindi ko makikilala ito kung hindi nangyari sa akin lahat ng yung mga failures and ano. And ngayon, more than 7 years na ako dito. Di ba? Parang papalapit na sa dekada, parang halatang-halata na ang mga edad, no? Pero, sikreto na lang yun, Steph. Secret na lang ang edad. Pero, yun nga, no, very thankful ako dun sa, of course, the people na nakilala ko along the way. And, bukod sa, syempre, more than 7 years akong tumagal dito, no, sa bureau and hopefully beyond pa. Yes. No? Kasi ito naman talaga, sabi ko nga, ito talaga ang field na gusto ko. Syempre, ayun, nakapag-masters na din, no? Although, thesis na lang talaga ang kulang, pero kayang-kaya mo yan, Steph. Naniniwala ako sa'yo. Oo, masasabi ko naman na yung resiliency, na yung pagiging resilient ko noon ay nadala ko hanggang sa pag-MA and matataas yung grades and hopefully pag nalagpasan tong thesis, which is pass or fail lang, ay syempre ay yung hindi ko naabot nung college ay maabot ko na rin sa pamagitan ng MA. So, yun ang siguro pagiging thankful ko, no? Dun sa syempre yung mga sumuporta sa akin, yung hindi ako iniwan, no, kahit nag-fail ako several times, no, sa aking buhay. And syempre thankful din ako kasi sabi nyo nga, no, yung mga medyo naging obstacle sa buhay, no. Thankful din tayo doon kasi hindi naman masusubok yung ating character kung wala yung mga taong yun. Sabi nga nila walang bida kung walang kontrabida. Ayun, 'di ba? Lagi may supporting character sa buhay natin na magpapaalala sa atin kung ano ba yung values at principles na dapat dinadala natin sa araw-araw. So, yun lang ang gusto kong i-share sa Attitude of Gratitude. Yeah, totoo yun. Totoo yun, Steph. Ang mga tao talaga na napupunta sa buhay natin na iniisip natin
ano bang tawag doon? Hindi mo nagugustuhan yung Oo. pakiramdam. Oo, yung parang ayaw mo na sila makita nung time that time. Oo. Pero kasi, meron silang purpose. Pag na-serve na nila ang purpose nila, yun na yun. Ang hindi lang kasi maganda is kung paulit-ulit siyang nangyayari, it becomes a cycle, diba? In psychology, whatever lesson na hindi mo natututunan dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong tanggapin, o talagang ma-pride ka, di ba? Pinag-aaralan natin yan dito sa Warm Heart. Sa tatlong bagay na yon, paulit-ulit yung cycle hanggat di mo yun natututunan. Until you learn the lesson, mag-move up ka lang or magkakaroon ka ng progress. So, yung mga taong ganoon, hayaan mo na. Lahat tayo may mga ganoon eh. Ako man din. Speaking of, pagka college ka, marami ka rin talagang mga challenges, no? Like for example, mga professor na intimidating, super unforgiving sa mga standards nila. Yun. Nakakamit ako ng ganyan sa UP. Maraming mga ganyan. Oo nga. Marami pong mga ganyan. At syempre kasama po doon yung pagkukumpara mo sa sarili mo. Yung mga nararamdaman mo, Steph, I don't think na it's ikaw lang. Gusto kong sabihin sa'yo na ako rin, naranasan ko yan. Siguro yung mga tagapakinig natin na nag-aral ng kolehiyo, ng elementary, ng preschool, naramdaman din siguro yun. Ikumpara yung sarili nila sa iba na talagang may mga taong mas mahuhusay kaysa sa atin eh. Pero imbes na tignan natin yon bilang competition, siguro it's a lesson, no? Talagang kasi ako, galing ako sa probinsya. I-share ko na lang din. Galing ako sa probinsya at at the age of 15, tinapon ako ng mga magulang ko sa UP Baguio. Bahala ka na dyan, anak. Ganoon. Pero I think sa mga islanders sa katulad ko, ganoon talaga eh. But by this age, ikaw na. Bahala ka na. Pero tinuro na namin sa'yo yung skill na kailangan mo matutunan para maging independent ka. Pero syempre, di ba, homesickness, parang OFW lang, no? Homesickness, tapos yung pagbagong environment, bagong culture, mag-a-adjust ka talaga. Tapos yun nga, Steph, i-compare mo pa yung mga sarili mo sa mahuhusay. Alam mo yung tipong, yan, kagaya ng mga sinasabi mong grades na nakaka-disappoint minsan sa sarili. Like for example, ang test nyo sa biology, 105, yung ang galing-galing, ang husay-husay na kaklase mo, nakuha niya kahit pati bonus. Pero ikaw, hirap na hirap kang ipasa, di ba? Parang, yung mga ganoon, yun talaga yung nagpapatatag sa'yo eh. Tsaka yun yung nagpapa-accept sa'yo, yung beauty of being a human, sabi ni Sir CJ. So, yun yung pinagpapasalamat natin, na yung mga bagay na ito, nasa-serve nila ang purpose nila. Anything na na-serve na ang purpose, let it go. And acceptance, di ba? Oo nga. Kasi pagka hinold mo yung grip dyan, sabi ko sa iyo, Steph, yung cycle, it will stay. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo at dumating sa buhay mo at na-serve na nila ang purpose nila, i-let go na. Oo nga. Doon tayo nagkakaroon nung sinasabi ni Sir CJ na self-compassion. Yun, be forgiving sa sarili. So, ang ipinagpapasalamat natin dito, natuto tayong maging resilient at maging self-compassionate. Yes. No? Kapag meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So, gusto ko lang ding i-share to. Sabi sa'yo ni Marco Polo, good morning. Wow, nice story, Miss Steph. Good luck on your endeavors. You nailed it. You are so right. Ay, may sabihin ako kay Marco Polo. Marco Polo, baka kilala mo tong mga pinagbabanggit ko ha. Wag mo ko'y sumbong ha. Kaklase mo ba si Marco Polo? Oo, kasi naging kaklase ko yan si Marco Polo eh. Baka kilala mo yung mga quiet ka lang dyan. Maraming salamat sa pakikinig, Marco Polo, na may manatili kang nakatutok sa Warm Heart. Sige, kasi meron pa tayo mga public service announcement. I-share pa natin yan. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, magpapaalala muna ang himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents.
Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Nagbabalik po ang Warm Heart at sa puntong ito, papapasukin na natin ang public service announcement ni Steph. Ayun. So, unang PSA natin ay galing sa isang individual na nagngangalang Cristina Contreras Maclang, no? Kasi nakita ko ito sa isang group ng mga psychologists and para sa mga gustong magbahagi ng kanilang webinars and seminars. Doon ko actually kinukuha, no, yung ating mga PSAs. At nakaka-relate ako dito kasi usapang studies na naman to, no? Okay. Ayan, dahil siya po ay humihingi po ng tulong para sa kanyang respondents sa kanyang study na pinamagatang Compassion Fatigue in the Digital Era, Ay, ang Exploring ganda. Filipino Mental Health Practitioners' Experiences and Innovative Practices in Telecounseling. Ayan, Gusto ko to. mahalaga yan, no? Kasi may ibang tao na ayaw pumunta ng clinic mismo, no? So, minsan, prefer talaga nila sa internet. Saka nung pandemic kasi, nauso yung telemedicine. So, ngayon, pinagpapatuloy pa rin siya. Parang yung sa Zoom lang. Hindi Yes. naman dati uso ang Zoom, pero ngayon, ginagamit pa rin kahit tapos na ang pandemic. Kasi malaki naman talagang bagay yan, lalo na kung gusto mo talagang makakonect dun sa malalayo sa'yo. So, balik ako dito, no? Sino ba mga pwedeng mag-participate? Mga registered guidance counselor, registered psychologist, psychiatrist, o registered psychometrician, ayan, na under supervision ng isang registered psychologist or registered guidance counselor na may at least 3 months telecounseling experience. Kung kayo po ay eligible na mag-participate o kung may kakilala man kayo, no, na qualified, no, para sa study na ito, ay syempre ay mag-participate na kayo para makatulong din tayo, no, sa ating kasama dito na malamang ipapasok din sa mental health community dito sa Pilipinas. Para dun sa para may offset po, no, yung internet related expenses. Kumbaga may naman po ito, may pakonsuelo naman po, no. Hindi naman free, no. Para din na syempre ay makagaan din, no, sa kung sino man ang magpa-participate. So meron silang yung makakatanggap, yung qualified survey participants ng 20 pesos sa kanilang GCash na estimated time of interview approximately 10 to 15 minutes. Ang online interview participants makaka-receive ng 300 pesos sa kanilang GCash. Ayan, for approximately 15 to 25 minutes naman, no, ng kanilang pag-participate dun sa interview. At para dun sa face-to-face, no, na interviews, food token will be provided. At ang approximate time pa rin po yan, no, sa pag-i-interview na yan ay 15 to 25 minutes. Okay. So, eto note lang and disclaimer lang din, no, ng researcher. These tokens are intended solely as a gesture of appreciation and reimbursement for minimal internet-related expenses incurred. Participation remains entirely voluntary. Ayan. So, yan ang mga sana ay maraming maganda kasi ang topic eh. Yes, so, true. sana Nagustuhan ko yung topic. Sana ay mag-participate kayo kasi hindi naman kayo uuwing luhaan, no. Kumbaga ay ang oras na kukunin sa inyo ay may appreciation naman po, no, mula dun sa researcher. Pero syempre thankful tayo, no, dun sa kasi katulad dun sa akin, no, nung yung mga naging respondent ko para sa ginagawa kong thesis. Free lang sila, no. Yes. Oo, ang kapalit na lang is kopya ng study na sana matapos ko na para maibigay ko na rin sa kanila. No? Kasi para guidelines kasi yung
yung intended product ng study ko. So, eto naman, pangalawa, para galing naman sa espasyo dahil sila po ay nangangailangan ng associate therapist at on-call psychiatrist. So, paano ba mag-apply? Isend lamang yung curriculum vitae, no? CV sa info.espaciopsych@gmail.com hanggang May 1, 2026 po yan. Ang ikatlo pa rin natin, no, na PSA, galing pa rin pala sa espasyo dahil meron silang libreng 15-minute consultation sa Espasyo Psychological Services na kumbaga masasabing gentle starting point. Isang espasyo kung saan ay pwede kayong magbahagi kung ano man yung nasa isip nyo, magtanong ng siguro, no, kung ano man ang possible na mental health conditions nyo, no, and syempre be guided toward what kind of support yung tama sa inyo, no? Tama para sa inyo. So, itong 15-minute consultation na to, na libre po, no, ay dinesenyo upang syempre makapag-share ng concerns at your own pace, ma-match sa tamang mental health professional, syempre, at maunawaan po ang mga next steps. Ano ba yung mga dapat gawin? Sa free consultation na ito ay kayo po ay receive ng warm, supportive space to briefly share your concerns, guided conversation to understand your needs, at syempre, para ma-clarify, clarification po kung ano yung suporta na maaaring hinahanap nyo po base doon sa magiging consultation. No? Syempre, may mga diagnosis pa yan eh. So, yan, i-avail nyo na po yan. Sa pamagitan ng email na binanggit ko din kanina, yung info.espaciopsych@gmail.com. So, yun na lang muna siguro ang aking mga isi-share para sa edisyong ito ng Warm Heart. Okay, maraming salamat sa ating mga public service announcement. Nako, marami po tayong mga upcoming itong compassion fatigue na, no, maganda po yun. Sana po may mga participant. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay syempre kanina kay Sir Leo Magbayo at ngayon kay Ma'am Susan Aison, ang ating Warcast operator, Justin Osias. At naway manatili po kayong nakaantabay sa ating palatuntunang Warm Heart hanggang sa susunod na edisyon. Abangan niyo po pala ang Diskarteng Wais ni Sir Leo Magbayo mamayang 3 p.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan